Yun. So, ayun, mag-umpisa na tayo sa ating 82,000 viewers. Magandang gabi sa inyong lahat. So, maraming salamat ulit sa pagpasok sa aking live ngayon. Kasi nga po, itong live na to, ina-upload ko rin sa kabila sa YouTube. So, by the way, magpo-promote na muna ako sa mga hindi nakakaabot ng aking live stream sa TikTok ganito. So, agad maaari sinecentralize ko na yung topic ng discussion natin. Kasi nga, ina-upload ko na siya dito sa aking YouTube channel. Ayan. So, pag hindi kayo nakakaabot, marami na akong episodes na na-upload dito. Ang latest episode ko, Thailand Bound. It's Legado versus Marquez. Plus, nandun sa side si Benguet. Ayan. So, kung may time kayo, pakibisita na lang ako dito. Carl Loyola. Sa kabilang app. Sa kabilang app yan. Ayan. Para kung wala kayong ginagawa, gusto nyo lang makinig. So, yan, ina-upload ko rin kasi ito doon. Okay? So, ayun nga, yung latest video ko, episode 34 na ako. Anyway, so, ang topic natin ngayon, yung potential dark horse for the Miss Universe Philippines 2025. So, paanong potential dark horse ba? Simulan muna natin kay Chelsea last year. Si Chelsea kasi, sabi ko nga rin yung mga previous live ko, pwedeng na-considered siya as dark horse, pwede rin namang hindi. Kasi nung napakilala lang si Chelsea, pinakilala siya as the delegate of Bulacan, may clout na agad sa pangalan niya kasi nga parang na-alarma na din yung ibang mga pageant fans na yung magbubulakan ngayon si Chelsea, na napakaganda nga ng aesthetic, ganyan. At medyo kilala na nga rin kasi si Chelsea nag-Miss World Philippines na 2017. So, hindi siya totally dark horse. Hindi siya unknown. Hindi siya unknown pero wala lang talagang clout sa pangalan niya. Nung time na lumabas sa social media yung picture niya na siya yung magre-representa ng Bulacan. Now, sino yung katulad ni Chelsea ngayong taon? Yung nakita natin yung mga photos niya, lumabas siya sa social media, pinakilala siya or what. Sino yung katulad ni Chelsea ngayon? Sabi ni Emilio Miguel, wala siya sa radar, nabubulusok sa finals. Correct. So, sino yung parang Chelsea ngayon? Sige, comment nyo dyan. Ayun yung una natin pag-uusapan na girl. Eto, may nakita na ako. Rendel Ann for me. Sabi ni Snorri. Ayan, pag-usapan natin si Rendel Ann Karaig. Ito, si Rendel Ann, pwede nating masabing parang katulad ni Chelsea yung candidacy niya. Kasi, si Rendel, kilala na. Kumbaga may background tayo kay Rendel, same with Chelsea. Kasi si Rendel nagbinibining Pilipinas. Parang leveling yung clout ng candidacy nila or yung background na alam natin kay Rendel. Same with Chelsea last year. And then, parang same story ba? Parang pwedeng mahihahalin tulad na rin natin kasi nga si Rendel nasa Laguna. Isa siya sa 3 ipadadala ng Laguna, diba? Tapos si Rendel underrated. Ang napapansin lang lagi pag Laguna, ang napapansin lang si Eloisa, si Yana, pero nakakalimutan si Rendel. So, hindi siya napapansin. Hindi gano'n napapahalagahan yung kanyang presensya. Pero kung tutuusin, kung talagang i-analyze nyo lang yung mga naging performance ni Rendel, even sa BBP, sa MUPH Laguna, and even now na nagpo-progress na tayo sa pageant, makikita nyo ng palaban talaga si Rendel. Plus, her face, ayan, yung her face na unique, hindi nagbe-blend. Actually, nasa binibining Pilipinas si Rendel, pag tinabi mo siya doon sa mga barbihan, tinabi mo siya kala Trisha Martinez, Phoebe Godinez, sa mga mapuputi, kay Miss Zambales, matatabunan siya. Kasi nga, yung ganda niya, hindi pa binibining Pilipinas. Unique kasi yung ganda niya, pang Miss Universe Philippines talaga. Kasi di ba nakita nyo naman. Kaya doon talagang pwede makipagsabayan yung beauty niya sa MUPH. Now, hindi siya masyado napapansin kasi nga, yung mga kasama niya rin, sa Laguna, ayan, si Eloisa, si Yana, sobrang taas din ng clout talaga. Pero kung talagang i-analyze lang natin yung mga naging performance niya, kung ano yung prototype niya, kung ano yung tsura niya, ganyan, or kung ano mga yung kaya niyang gawin, talagang mapapansin natin na palaban to si Rendel. So, pwede natin masabi na parang pwedeng maging Bulacan yung journey niya pagdating dito sa competition. So, what are your thoughts kay Rendel Karaig? Now, ano bang kailangan i-improve ni Rendel?
Syempre lahat naman lagi natin sinasabi styling. Styling talaga yung number one factor na kailangang improve ng mga delegates. So styling pa din. When it comes to communication skills, minsan pumapatyan pati, minsan naman hindi na sasaktuhan din naman ni Rendell minsan yung sagutan niya na minsan hindi naman pageant pati or okay lang ganyan. Communication skills daw sabi ni Raitan. Yung com skills ni Rendell minsan okay, minsan hindi eh. Pero parang satisfied na ako doon. Kasi may mga ganito, pag naka-tsempo lang to ng tamang tanong, nakasagot ng tama, okay na yan, papalo na yan. Okay? So, ayun, sagot pa tayo ng tanong about Rendell. Kasi nga, inumpisahan ni Snorri si Rendell Caraig eh. Sa mga hindi pa pala, kung wala pala kayong idea kay Rendell Caraig, ayan. Pakita natin yung photos niya. Siya pala ang binibining Los Baños 2024. Tapos, Miss Universe Philippines Tourism Laguna 2024. Ayan. Isa siya sa mga Laguna delegates na ipadadala for this year's edition. Now, move on tayo sa isang girl. Sa isa pang delegate. Sino pa sa tingin nyo? Bukod sa kanya. I-comment nyo dyan as pag-usapan natin yan. Ito, Philippine pageant, Iligan City. Yeah, we can consider also Iligan City as one of the delegate na mukhang magche-Chelsea Manalo ang journey. So, siya si Juliana Fresado. Ayan, Juliana Fresado. Actually, nangyari na rin ang kanyang send-off sa Iligan kahapon or nung isang araw. Naka-pink gown siya. So, pakita ko lang sa inyo yung nangyaring send-off sa kanya. This one. Kasi in-story ko siya. Ito yung suit niya, pink gown, sa send-off niya sa Iligan. Okay. Now, paano natin masasabi na katulad ni Chelsea ang magiging journey ni Juliana? Kasi si Juliana, nung nakoronahan siya last September, hindi naman siya agad na pick up ng mga pageant fans. Pero nito lang, nung bago matapos ang January, nag-circulate na sa social media yung mga pictures niya, yung journey niya sa Miss Universe Philippines Iligan last September. And ito, up to now, unti-unti na nga siyang nakikilala. So, dapat, para ma-considered ka as parang Chelsea Manalo, dapat may clout kahit papano yung candidacy mo. Yung pangalan mo, may ingay. May ingay kahit konti. As in, yung may ingay. Ayan. So, si Juliana, si Iligan, may ingay na kasi yung candidacy niya. Kaya pwede natin ma-considered. And then, ang gagawin na lang nito ni Juliana, talagang kailangan pumalo siya pag nag-start na yung competition at kailangan niya talagang magpapansin sa mga tao, sa mga media, ayan, sa mga pageant fanies para pag napansin ka kasi tuloy-tuloy na yan eh. Yun. Ano ba magiging disadvantage ni Juliana sa competition? Nasa short side lang si Juliana. So, sa mga naghahanap ng mga nasa taller side, so hindi si Juliana ang cup of tea natin. Pero kung face card, si Juliana papasok talaga doon. No? Number 1 talaga yung na-checkan ni Juliana, yung face card talaga. And, ayun, bata, 19. Sobrang face card siya. Ayan, pakita ulit natin. Yun yung pinaka number 1 advantage. Ngayon ang ano natin, ang tanong, kasi hindi pa naman natin alam kung paano ito makikipaglaro sa competition. Malalaman natin yan pag nag-move forward na tayo. Tsaka kung paano sila pag nagsama-sama na sa mga delegates. Ito, si Juliana. Ganda niya dito, no? For me, ito yung isa sa mga gusto kong crowning picture sa mga local franchise. Ayan, kahit walang bids yung gown niya, ang ganda. Talagang mukha lang ang showcase. Dinaan lang tayo sa mukha. Let's go kay Bohol. Ayan, may nabasa akong Bohol. Tyra Goldman. Si Tyra Goldman, we can consider dark horse as of now. Kasi, hindi ganun kaingay. Umiikot sa social media pero hindi malakas yung impact ng candidacy. Tyra Goldman. So, si Tyra Goldman pwedeng maging Chelsea Manalo yung kanyang candidacy. Gawa nga nung ganung eksena na umiikot naman sa social media pero hindi nga matunog.
ano ba magiging issue natin kay Tyra Goldman? Um, okay naman ang aesthetic, matangkad, yun lahat. Malakas naman ang appeal, malakas naman ang presensya, ganyan. Pero sinasabi nga daw hindi pa relatable, kulang pa sa pagiging relatable kasi parang hindi naman lahat nakaka-adapt or ano ba, nakaka-connect sa kanya. Paano connect? Paano bang connect? Yung ano ba, makipag-connect sa mga pageant fans, ganyan. Or ma-post, ganyan, para makilala siya lalo ng mga pageant fans. So, ganung connection. Pero tingnan natin ngayon, pag nag-start na ulit yung competition, malay naman natin, mabago niya rin, or alam niyo yun, matuto na rin siya makikonnect sa mga fans, especially sa mga nagro-root sa kanya. Kasi isa rin yan sa mga niro-root ko si Tyra Goldman. Ano pa ba? Styling. Ayun na naman tayo sa styling. No? Yun din talaga isa sa mga pagtutuunan niya ng pansin. Pero madali na kasi yung styling kasi nga maganda namang ayusan to si Tyra. Kasi nga, malaking babae. Ayun, ang ganda ng hulma. Yun na lang talaga kung paano siya makikipag-connect sa mga nag-root sa kanya sa mga pageant fans. And hindi naman ako na masyadong nafo-foreignan sa kanya kahit foreign yung last name niya. Hindi naman foreign kasi ang alam ko talagang Pinay na Pinay ito, ganyan. So, tingnan natin. Pero yun nga, mako-considered natin siya as dark horse as of now. Okay. Ayan, tapos na tayo kay Los Baños, tsaka kay Iligan City, tsaka kay Goldman. Ito, kanina pa to, Pasig City. Kanina nakabasa ako ng comment about Pasig City na parang feeling niya nung isang nag-comment sa post ko sa post ko. Feeling niya, nung isang comment, parang feeling niya, ito daw ang ipapanalo ng organization kasi parang ang feeling niya, ito si Pasig, ito yung tipong hindi umaangal, madaling mahawakan, ganyan. So, nag-comment ako dun sa post na yun. Sabi ko, oo nga no. Sabi ko, parang napatanong din ako sa sarili ko nito dati na parang si Pasig yung tipong madaling makatrabaho, madaling mahawakan, ganyan. Yung tipong oo lang ng oo. At napaka-raw, napaka-fresh. And yun din yung talagang maganda kay Pasig ngayon, kay Alessandra, kay Lexie. Napaka-fresh ng mukha, as in parang walang galaw, ganyan. Tapos ang ganda nga ng balikat, ang ganda ng noo, ganyan. Talagang very beauty queen talaga yung dating. So, yun yung number one advantage ni Lexie. Tapos ang tangkad nga ni Lexie. Nakita nyo naman yung finals niya, di ba? Kenyong, hello! So, nakita nyo naman yung ano nila, yung finals niya, no? Di ba? Ang ganda talaga. So, pwede siya maging potential dark horse ngayon, basta masustain niya lang yung momentum. Currently, nasa momentum to eh. Si Lexie. And for sure, masusustain niya yan. Nilulook forward ko din yan eh. Hindi ko siya napansin nung nag-start yung MU page Pasig. Pero, ito na nga, nung malapit na, mukhang nandun na siya, mukhang papunta na sa pagiging dark horse. So, abangan natin yan this edition. So, again, may ano tayo may topic tayo Ang topic natin kung sino yung magiging potential dark horse. So, ayun, tapos na tayo kay Rendel. Kay Iligan City, kay Pasig, tsaka kay Tyra Goldman. Sino pa sa tingin nyo? Ay, ito, may mga nagko-comment ng mga gantong taon. Feeling ko, ano lang sila, hype lang. Yung ibang lugar na inaano nyo, na kino-comment nyo dyan. Yung iba, hype lang. Again, iba yung dark horse. Iba yung hype lang. Tapos, iba yung frontrunner. Magkakaiba sila, ayan, si Kim, hindi naabutan yung kay Tyra. Manonood ka na lang sa YouTube ko. Again, sa mga hindi nakaabot ng mga pinagsasabi ko kanina. Ina-upload ko naman siya sa YouTube. Promote ulit tayo. Magpo-promote ulit tayo yan. Ina-upload ko naman siya dito, so dito na lang kayo manood. Ayan. Okay, next. Naka-4 na tayo. Isa pa. Guys, pag hindi ko nabanggit yung town, ibig sabihin hindi ko siya mako-consider. Namimili lang ako dun sa mga sagot nyo. Ano sabi ni Jaja? Cebu. Sinong Cebu? Pero hindi si Cebu province. Hindi ko na siya
Si Cebu Province kasi, si Chela Falconer, hindi ko na siya makonsider as dark horse as of now. Kasi nga si Chela, repeater na siya. Kung tutusin, pwede na natin siya makonsider as veterans, repeater, pero hindi siya considered as dark horse. So, pupunta ako dun sa isang Cebu, kay Gabi. Cebu City. Si Cebu City ang pwedeng mag-alabeya. Hindi siya napapansin ngayon, pero kung talagang kilala nyo siya, kung nasubaybayan nyo yung pageant journey niya, though hindi ko naman siya kilala, based lang din sa mga narinig ko, sa research ng iba, na, hi Mac, based lang din sa mga research ng iba, maganda nga daw ang naging background nito sa probinsya. So, same sila ni Bea, na pagdating sa probinsya, walang talo. Ngayon, di pa siya napapag-usapan, pero siguro pag nag-umpisa na tong pageant, mapapansin na natin to si Gab. And, gustong-gusto ko rin ang personality ni Gab. Hindi kami magkakilala pero siya yung unang nagre-reach out sa amin sa mga media, ganyan. So, na-appreciate ko siya doon. Yun nga, yun yung abangan natin at magaling daw ang comm skills nito. Hindi ko personally alam na magaling ang comm skills nito, pero yun nga, based sa napanood natin sa Miss Universe Philippines Cebu and sa mga other pageants niya, nag-Miss Cebu pa nga to, di ba, noong 2022. Talagang may ibubuga nga daw talaga. Yun. Okay, so yun. Napag-usapan na natin si Rendel, si Iligan City, si Bohol, si Pasig, tas pang-5 na natin si Cebu City. Pang-6 natin, sino? Pang-6. Guys, yung mga binabanggit natin, yung mga umiikot sa social media, ha? Kasi yung ibang mga binabanggit yung mga lugar dyan, kilala naman natin, kasi kilala natin, pero hindi sila umiikot sa social media. Hindi nagsisirculate yung mga pictures nila, mga pangalan. So, walang ingay. So, dun tayo sa may mga ingay, pero hindi ganun kataas yung biringan. Hindi kataas yung ingay. Gets nyo yun? Yung umiikot naman sa social media pero hindi pinapansin. Laguna. Si Eloisa. Si Laguna, si Eloisa, hindi ko na siya makonsider as dark horse. Frontrunner na yan. Si Eloisa naman, hindi mo siya masasali dun sa hanay nila Iliana, nila Katrina, nila Winwin. Pero mukhang siya yung pupuksa dun sa mga frontrunners. Agree ba kayo? 'Di ba? 3 sila eh. Sila yung Holy Trinity ngayon eh. Si Katrina, si Winwin, si Yana. Holy Trinity itong 3. Pero for sure, may isang pupuksa nga kasi puksaan edition. So, mukhang si Eloisa. Kaya hindi ko siya makonsider as dark horse. But let's see. Ito, Benguet. Ito, sige, Benguet. Nabanggit ko na rin to kagabi. Nandun na siya sa recent content ko eh. Again guys, Carlo Yola YouTube. Nandito nga si Maiko eh. Yan si Maiko. Nasa gilid. Kasi Thailand bound. Ayun, Benguet. Sige, si Benguet na yung pang-anim natin. Nakakitaan ko rin siya ng potential, kaya nasa listahan natin siya. Ano bang reference natin kay Benguet? Miss Aura Philippines 2023 performance niya, yun na lang siguro muna. Okay naman, nag-first runner-up nga siya doon. So, malamang, kaya niyang ibigay lahat pagdating dito. Tsaka nga, naniniwala kasi ako sa team ni Benguet, ni Maiko, kasi ang may hawak dyan, yung team ni Tara last year. Kung si Tara nga nagawa nila mag-evolve, talagang na bago overall, ganyan. So, kayang-kaya nila ito pagdating kay Maiko. Kasi si Maiko din naman, hindi na rin naman mahirap yan turuan, kasi nga, marami na ring experience kahit sa lugar nila, ganyan. Marami na ring experience. Kaya pag tinuruan yan, malamang mabilis na. So, yung consider din natin siya the dark horse. Pwedeng ganun, pwedeng hindi. Pero tingnan na lang natin. Feeling ko yun pa lang as of now, considered ko na dark horse. Yung mga nabanggit natin kanina. Again, ulitin natin si Rendel, Los Baños, Iligan City, si Juliana,
Si Tyra Goldman, si Bohol. Pasig City, si Lexi. Si Benguet. Si Benguet, si Maiko. Lima na, no? Gulo natin. 5 na. Ayan, sino pa? So, kaya ko lang naman to nabanggit, itong 5 to, kasi sila yung mga umiikot sa social media na hindi nga ganoon kalakas na pinag-uusapan. Pero umiikot sila sa social media. The rest kasi hindi umiikot sa social media. Guys, may dagdag points din yung umiikot sa social media. Si Chelsea last time umiikot yun sa social media, as in paikot-ikot yan. Pero, hindi nga lang ganun katunog. Oo. Pero umiikot siya. Okay. Feeling ko tapos na tayo sa topic na yon. Tapos na tayo. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.